of Kings. Welcome po sa ating 11th Sunday online worship. Parang ang bilis po ng panahon, parang hindi ko po ma-imagine na 11 times na po pala tayong nag-online Sunday worship. Pero po we are so glad and we are so happy na even though po hindi po tayo magkakasama physically, but still, kayo po, sumasama po kayo sa amin dito po sa aming online worship. Kaya nga po, nabasa ko po ito na sinasabi po nila na we are a church without walls. Truly po that the church of God is not limited by space. Kaya nga po, nasaan man po tayo, nasa bahay man po tayo, o nasa ibang lugar man po tayo, we can come to the Lord boldly into the throne of grace and come and worship. Kaya nga po ngayon mga kapatid sa ating 11th online Sunday worship, I pray po hindi po kayo nagsasawa na nanonood kasama inyong mga pamilya or kayo po nanonood all by yourself. And kaya nga po ngayon, meron lang pong word na binigay po sa akin si Lord. Hindi ko po alam kung familiar po kayo sa story po ni King David na nung kung saan umalis po sila kasama yung army niya. And then pagbalik po niya sa bahay nila, wala na po yung kanyang asawa, wala po yung kanilang mga anak. And because of that event na naranasan po ni King David, sabi po sa 1 Samuel 36, now David was greatly distressed. Tinignan ko po sa internet ano pong ibig sabihin ng distress. Ang distress po ang ibig sabihin is extreme anxiety, sorrow, and pain. Hindi ko po alam kung sino po sa atin ngayon na meron ka pong nararanasan na extreme anxiety or extreme pain or kung meron ka man pong sorrow sa puso mo. Pero po, kung paano po si King David, siya po na a man after God's own heart. Meron din po palang time sa buhay niya na he was in extreme anxiety, sorrow, and pain. Ano po ba yung ginawa ni King David? After and during ito pong time na to na na-experience niya itong distress na to. Sabi po sa 1 Samuel 36, but David strengthened himself in the Lord his God. Alam niyo po mga kapatid, ito po pala yung reason kung bakit po si King David is a man after God's own heart. Whenever po may mga problems na dumadating sa buhay niya, there's one thing that he does. He strengthens himself in the Lord. Hindi po nakalagay dito sa Bible kung paano po niya ini-strengthen yung sarili niya. Pero there's one characteristic po ni King David na alam ko na alam niyo din. If there's one thing that sets apart King David from everyone else, is that King David is a worshiper. Kaya nga po ngayon mga kapatid ko, meron po sa inyo na in distress, meron pong anxiety, meron pong sorrow and pain. Mga kapatid, this is our opportunity. As we worship the Lord, we will strengthen ourselves in God. Na as we worship, kagaya po nung turo po sa amin ni Pastor Tim sa Joshua, last week lang po, na when you worship, you see yourself small and you see your God as big. If anyone among you po ngayon, you are experiencing any of these things na sinabi ko, we have this opportunity to come to the Lord, come boldly into His throne of grace, and strengthen ourselves in Him. Can I request po na lahat po tayo tumayo? And sa pagtayo po natin, we will declare that this Sunday, we, Jesus King of Kings, will strengthen ourselves in God. Father God, aming Tatay, Jesus, thank you po for what you did for us on the cross. Lord, ngayon po during this pandemic, marami pong mga tao na natatakot, marami pong mga tao na may anxiety, mayroong sorrow and pain. But Lord, what sets us apart from the world is that we have you, Jesus, na pwede po kaming tumakbo sa iyo during our time of need. And tonight, this morning po pala, this day, whatever time man pong nanonood, yung kasama ko po ngayon na nanonood po sa amin, Father, we are running to you, Jesus. We are asking for your help. Lord, may your presence give us joy. May your presence, your anointing break any yoke of bondage. Lord, as we worship, as we raise our hands, as we sing songs, as we dance, maranasan po namin that we are changed from glory to glory. Father God, we give you praise. Lord, we give you glory. Excited po kami sa gagawin nyo ngayong umaga. Lord, alam ko po na magre-release ka sa amin ng anointing mo. And mamaya po as we hear the word, as we sing songs, Jesus, I know you are with us. For where 2 or 3 are gathered in your name, there you are in our midst. Father, we give you glory.
we give you praise. And we, the beloved children of the Lord, will declare, Amen and Amen and Amen. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Church, maraming salamat po uli sa inyong pagpunta, even though digitally, sa inyong po mga bahay, para po umatid ng ating online Sunday worship service. We are declaring na everything is happening for our good. We are declaring na paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, dahil po si Lord ay kasama natin. Amen? Pero po maanyayahan po tayo na tumayo po again. Can we just give the best clap offering to our God? He alone deserves our praise. Oh, we worship you, Lord. Lord, maraming salamat for this morning. Thank you for allowing us po na makapag-gather, even po by online, Lord, in unity. We declare, Lord God, na let your anointing come and flow sa amin today. Bless our worship service. Lord, we offer all of this to you who deserves all our praise. Thank you for protecting us, for keeping us safe, for all the blessing na pinakita niyo po sa buhay namin. And Lord God, today, we would like to give you all the glory and all the praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, kapatid, anak, are you ready to bless the Lord today? Amen?
life, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Woo! For the Lord our God is able. Pwede ba sabihin mo sa sarili mo, my God is able to save me, to protect me in this time of crisis. My God is bigger than what I am experiencing today. Amen. He is with us. He will never leave us. He will always go before us. Amen. For the last time, can we declare it? Lifted up, Jesus. Lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name, and we overcome. For the Lord our God is able. Hallelujah. Can we give Him all the best praise today? Amen. 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 The Lord is indeed able to do everything po na kailangan po natin sa buhay natin na to. You know po, we would like to share po a song sa inyo in this worship. Ito po yung, actually, umiikot na po yung song na to sa churches because it has been a timely song. And I was just waiting po for the time na sa akin din po mag-minister yung song. And habang nagpe-prepare po ako itong week na to, bigla lang po dumating yung song. And sabi nga, Father God, i-bless mo habang inaawit namin sa aming church today. Amen. The song goes like this. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Once again we sing, the Lord bless. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. We sing Amen. 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 We sing Amen. Lord bless you
Do you declare it amen? Pwede bang sabayan niyo po ako in saying amen, amen, amen to my family, amen to my life, that the Lord will bless me, the Lord will keep me, the Lord will provide for me, the Lord will protect me and preserve me in this time. Oh, we sing amen, amen. Oh, Jesus. And can we sing this part of the song sa inyo po? May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His presence go before you and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Go sing, He is for you, 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 He is for you. What a mighty declaration. Hallelujah. Oh, Jesus. Can we lift up our hands to Him? Let me sing again. Amen. 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 For everything that was said. Upon you and 1,000 generations, and your family, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for me, 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 He is for me. Come on, declare with us. He is for me, 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 He is for me.
Can we give Him all the best praise? Hallelujah. Amen. So wonderful, God. So glorious. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, near of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Blessed assurance, blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste, glory divine, salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, and all is at rest. I need my Savior, and happy and blessed, watching and waiting, looking up, with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my story. This is my song, praising
in my Savior. I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. Jesus. Can we just lift up our hands to Him in our own words? Can we just begin to praise our wonderful God? Awesome and powerful He is. Jesus. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. No. We sense Him in this place today. That is our story. Jesus. Wonderful. So glorious. Oh God, You are my God, and I will sing earnestly. Oh God,
will sing the earnestly. My soul thirsts for thee, my flesh yearns for thee. Dry and weary land where there's no water. Thus I have beheld thee in the sanctuary, to see thy power and thy glory. So I will bless thee as long as I live. I will lift up my hands in thy name. So I will bless thee as long as I live, and in the shadow of thy wings I sing for joy. For the last time again, oh God, you are. God, you are my God, and I will sing earnestly. Oh God, you are my God, and I will sing earnestly. My soul thirsts for thee, my flesh yearns for thee, in a dry and weary land where there's no water. Thus I have beheld thee in the sanctuary, to see thy power and so I will bless thee as long as I live. I will lift up my hands in thy name. So I will bless thee as long as I live, and in the shadow of thy wings I sing for joy. Hallelujah. Can we lift up our hands for the last time? So I will bless thee as long as I live. I will lift up my hands in thy name. So I will bless thee as long as I live, and in the shadow of thy wings I sing for joy. For the last time, church. So I will bless thee as long as I live. I will lift up my hands In thy name. So I will bless thee as long as I live, and in the shadow of thy wings I'll sing for joy. Hallelujah. Paragan, maraming salamat po sa pagsama sa amin today sa worship. Thank you, Lord God, for allowing us na malimutan yung mga nangyayari sa paligid. At ngayon po, Lord God, matuon sa iyo. Thank you, Lord God, because we can sense this unspeakable joy sa buhay namin. And it is you. Sabi niyo po sa amin, for where the presence of the Lord is, there is liberty and there is joy. Maraming salamat for being with us, for allowing us to worship you in spirit and in truth. Lord God, maraming salamat because yung aming word we're about to receive, Lord God, will be planted into our hearts. Maraming salamat, Lord, for it will bear much fruit. Thank you for the open eyes, open ears, and a heart that can understand. And Lord, together with your people, we declare, we will always sing for joy. Give you praise
In Jesus' name we pray, and all God's people say, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. God bless you po, mga kapatid. Pwede na po kayong umupo. And now we listen to the word of the Lord sa atin. Amen. Amen. Magandang umaga ulit sa inyong lahat, mga kapatid, mga beloved of God, mga mananampalataya na talagang umiibig sa ating Panginoon Diyos. It's my prayer this morning na kayo, kami, tayong lahat ay healthy, strong physically and spiritually. At patuloy na nagpapasalamat sa ating Diyos. At naniniwala din kay Lord that all things work together for good for those who love God. Pwede po bang itaas ninyo inyong kamay kung saan kayo nandoon o maghawak-hawak kayo ng kamay? And I would like to start blessing you. Taken from Numbers 6:24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, Amen. You may be seated, mga minamahal na kapatid. Nandun kayo sa inyong mga bahay, wherever you are. Umanap ka ng lugar na komportable, pero patuloy tayong nananambahan sa ating Panginoon Diyos. I would like to read ito pong sumusunod na talata, Romans 8. Verses 1 to verses 4. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and account of sin, He condemned sin in the flesh. Last verse po, verse 4. That the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Balikan po natin yung unang talata na binasa natin kanina, dahil doon po ay merong magandang tinatalakay at may magandang sinasabi. Romans 8:1, sabi dito ulit, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Highlight ko po yung isang importante dito. Ang sabi ng banal na kasulatan, wala ka ng sumpa, wala ka ng hatol, wala ka ng parusa. In English, ito ba tinatawag nating no condemnation. Ang tanong, kanino? Sino? Sino yung tinatalakay dito na wala ng sumpa, wala ng hatol, wala ng parusa? Maliwanag ang sinasabi ng Biblia sa lahat ng na kay Kristo Jesus. So kung na kay Kristo ka, ikaw ay walang sumpa, wala ka ng hatol. No condemnation. Ang tanong natin ngayon, ikaw ba, kaya ho yung finger naka-point sa inyo, ay na kay Kristo? Tanong mo yan sa sarili mo, tanong natin yan sa ating mga kapatiran. Kung ang sagot mo ay yes, let me say with boldness, let me say to you, directly to you right now, hindi ka na judge, at ikaw ay wala ng condemnation. Ang sabi ko kanina, wala ng sumpa, wala ng parusa, wala ng hatol. And say amen with me if you agree. Hallelujah. Praise God. Bakit tayo wala ng sumpa? Bakit wala na tayong parusa? At bakit tayo wala ng hatol? Dahil kasi tayo ay na kay Kristo. Hindi po religion ang pinag-uusapan natin dito. It's a relationship na wala ka dating Kristo, pero ngayon pinapasok mo si Kristo sa buhay mo, at maliwanag ang sinasabi ng Biblia, pag ikaw ay may Kristo, you believe and you receive Him, John 1:12 will tell you, binibigyan ka ng karapatan ng Diyos na maging anak ng Diyos. Ang liwanag ang sabi ng Biblia, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Naniwala tayo kay Lord, pinapasok natin siya, and that day, maliwanag ang sabi ng Biblia, salita po ito ng Diyos. Siya po nagbibigay ng pangako. Na pagka pinaniwalaan mo siya, tinanggap mo siya, ikaw ay tinatawag na anak ng Diyos. Let me give you another verse. Matinding verse. Ito pong dalawang talatang ito ay talata na magbibigay sa iyo ng assurance. Sabi sa 1 John 5:12, He who has the Son, kung meron kang anak, walang iba kundi si Kristo, he who does not have the Son does not have life. John
24. Most assuredly, I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. My God, Lord, thank you. Meron kang mga powerful verses na nagbibigay sa amin ng katiyakan na pag meron kaming Kristo, meron kaming buhay na walang hanggan, at pagka siya'y nasa amin, wala kaming dapat katakutan dahil kasi wala na kaming judgment. Praise God. Yan po yung ating umpisa. Gusto ko lang ipaliwanag sa atin, gusto ko lang tiyakin sa atin na kung ikaw ay talaga may Kristo, ulitin ko, hindi yung religion. Pagka tinanggap mo si Kristo sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas, ngayon pa lang, sinasabi na natin, inumpisahan natin kanina, ikaw ay wala ng parusa, wala ka ng hatol, no condemnation. Matanong ko lang ho kayo, pagpapatuloy po natin sa pag-aaral, kaninong kasalanan kaya ka hinatulan? Let me ask that. Dahil kasi tayo ay, bakit naitatanong natin? Teka muna, first and foremost, bakit ba ako may hatol? Dahil kasi lahat ng pinanganak na tao sa balat ng lupa ay may hatol na. Kaya ang tanong mo ngayon, kaninong kasalanan ba kaya ako hinatulan at pinarusahan? Well, alam natin ang sagot, hindi mo kasalanan ni Adan, Adam's sin. At dahil kasi sa kasalanan ni Adan, babalikan lang po natin yung ilan natin tinalakay noon. Si Adan na nagkasala, si Adan na nang sumuway sa Diyos, si Adan ang tinatawag natin na hindi po niya tinupad yung bilin ng ating Panginoon Diyos dahil sa Kanya, lahat ng tao na nagmula sa Kanya, mula nung araw na yon ay naging one, sinners, makasalanan. Pangalawa, separated, napahiwalay sa Diyos. Pangatlo, ungodly, hindi maka-Diyos. At pang-apat, naging enemies of God, kaaway ng Diyos. In other words, ibig sabihin, yung parusa, hatol sa tao, wala akong kinalaman, wala kang kinalaman sa parusa na yon, yung hatol na yon, ang talagang may kasalanan ay walang iba kundi si Adan. So dahil sa ginawa niya, nangyari sa kanya, kaya ngayon ako, pati ikaw, ay may parusa at may hatol. Wala tayong kinalaman. Amen? At gusto ko itong linawin. Ulitin natin, kaninong kasalanan? Kaya tayo nagkaroon ng parusa. Ulitin natin, Adam's sin. Let me make it clear. Si Adan na ating ninuno, na unang-unang taong nilikha, ang siyang may kasalanan, kaya tuloy siya ay nagkaroon ng parusa. At ito ngayon ay umiral sa ating lahat. Matanong ko din kayo, dahil kasi dito naging klaro tayo, wala pala akong kasalanan pala ni Adan, so ngayon kaya ka nagkakasala, resulta na lang yon. Pero una sa lahat, kaya ka pala may kasalanan at kaya ka paparusahan dahil kay Adan. Matanong ko din kayo, and this thing ay kailangan maging maliwanag sa ating lahat, kanino? Whose righteous act resulted to justification? Kaninong gawa? Kaninong katuwiran? Kaninong pagsunod para tayo ariing ganap o mabigyan katarungan? Yun ang ating pangalawang tanong. Kanino? Sino? Amen? Well, ang sagot ng Maral na Kasulatan, pag binasa ninyong mabuti ang Biblia, ang gumawa nun ay walang iba kundi ang pagsunod ni Kristo. Opo, kanina hindi ka lagi makasalanan dahil gawa mo, kaya ka lagi makasalanan dahil gawa ni Adan. Ngayon naman, kaya ka ituturing na inaring ganap, hindi dahil sa gawa mo, kundi sa pamamagitan ng pagsunod ni Kristo. Lilinawin natin yon. At dito makikita natin, tinuturo natin patuloy, dahilan sa pagsunod ni Kristo, dahil sa kanyang mga ginawa, ikaw ngayon ay naging righteous, matuwid, makatarungan. Ikaw ngayon ay justified, pawalang sala, inaring ganap. Ikaw ngayon ay perfect, walang kapintasan, lubos, perpekto, at ikaw ngayon ay complete, kompleto, buo, usto, lubos. Kaya pala, tayo ngayon, before God, kasi tinanggap mo lang si Kristo, you're now accepted. Ikaw ay katanggap-tanggap. Ikaw ngayon ay malapit sa Diyos at hindi malayo, at ikaw ngayon ay hindi nakaaway ng ating Diyos. At ito'y walang kinalaman, uulitin ko, walang kinalaman ng pagiging makasalanan mo dahil sa iyo, walang kinalaman ng pagiging righteous mo dahil sa iyo. Kaya pala ako laging makasalanan, maliwanag, tinuturo natin kanina, dahil kay Adan. Kaya naman pala ako righteous dahil kay Kristo. Pero lahat ng ito'y baliwala hanggat hindi mo tinatanggap si Kristo sa iyong buhay. Now, let me give you something na palaisipan, something to think about and consider. Are you ready? Binanggit natin kanina na baka ito'y unang
Naisip ng ilan sa inyo, wala ka talagang kinalaman, kaya ka lagi makasalanan. Praise God. Wala ka din kinalaman para ka maging righteous. Praise God. At nakita natin, yun ay walang iba kundi dahil kay Adan. At yun namang pagiging righteous dahil kay Kristo. Ito yung something that you need to consider. Pag-isipan mong mabuti. Are you ready? Una, kung yung pagiging makasalanan ko, ako na lang, I'm referring to all people right now, ay walang kinalaman sa kasalanan ko. Take note. Kung yung pagiging makasalanan ko ay walang kinalaman sa pagiging laging kasalanan ko, ika nga, laging sinner ako, hindi dahil sa kasalanan ko, kundi kanino ulitin natin, dahil kay Adan. I became a sinner because of Adam. Ito ngayon yung pangalawa. Yung pagiging righteous ko ay wala kinalaman sa katuwiran o kabaitan ko o ikaw. Wala kinalaman yon. Naging righteous ako all because ng ginawa ni Kristo. So ilalagay ko dito ang pangalan ni Kristo. Dahil kay Adan, wala akong kinalaman. Dahil kay Kristo, wala din akong kinalaman. Ito ang aking tanong ngayon. Meron ka bang magagawa? Listen very carefully. Meron ka bang mawawala para ito'y mawala? Masarap isipin. Is there something you can do para malose mo yung salvation mo? Is there something you do or can do or will do para ito'y mawala? May answer to that, mga kapatid. Kasi pinakita ko kanina, wala kang kinalaman para maging makasalanan, si Adan. Wala akong kinalaman para ako maging righteous, si Jesus. Today, let me also answer that. Let me also ask you that question. Malulus mo ba ito? May answer. None. Wala. None. Wala. Amen? Praise God. Lord, thank you. Dahil kasi dito, dilinaw mo sa amin na ganito pala, kaya pala ang title natin today, Salvation is Free. Hallelujah. At pati mamaya, victory is free. At mamaya may papakita ko sa atin, hindi naman masyadong magiging mahaba ang ating pag-uusap. Lilinawin ko lang po ito sa ating lahat. I would like to make this clear to all of you, sa mga taga Muntinlupa, sa mga taga Dubai, sa mga taga GMA, whoever you are, nakikinig ka, gusto ko ipaliwanag ito, kung matatanggap mo ito, God bless you. Kung di mo ito matatanggap, pag-aralan mo mabuti, dahil kasi ito talaga ang binabanggit ng ating banal na kasulatan. Okay, ito ngayon ang tanong. Okay, Pastor, okay, tanggap ko na yan. Naligtas ako sa pamamagitan ni Kristo. Naligtas ako dahil kasi wala akong gawa. For by grace, I am saved. Maliwanag. Paano ngayon kung ako'y nagkakasala o magkakasala? It's a good question. Paano kung ako'y magkakasala at magkakasala sa darating na mga araw? Okay, let me give you the truth. Let me give you the good news. Let me also give you the bad news regarding kasalanan na gagawin natin. Mababasa po natin ito. Hindi ko lang po babasahin ngayon. Yung ilang talata babasahin ko. You can read sa 1 John chapter 1 verse 8 to chapter 2 verse 2 ang mga bagay patungkol sa kasalanan. Okay, number 1, tungkol sa kasalanan. Tapos mababasa mo din doon tungkol sa nakalipas na kasalanan. Mababasa mo din doon ang kasalukuyang kasalanan. Mababasa mo din doon tungkol sa darating na kasalanan. Name it, past sin, present sin, future sin. Amen? Tignan muna natin ang sinasabi doon sa una, hindi doon sa kasalanan, kundi doon sa tinatawag nating past sin. 1 John 1:10, if we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Praise God. Ngayon pa lamang, diretso ko na sasabihin sa inyo, lahat ng ating kasalanan ay washed by the blood. Hinugasan ng dugo ni Kristo. Wala akong time para ipaliwanag yan, but one time, bibigyan ko ng kaukulang panahon po yan, ipapakita sa inyo that the blood of Jesus na doon sa Kalbaryo ay tumagas, wash away all our sins. Tingnan naman natin ang present sin. Pag-usapan natin to 1 John 1:8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Again, sabihin ko, praise God. Today, I can tell you, your sins are covered by the blood. Kanina, washed by the blood, it's also covered by the blood, but we have to deal with it with cleansing by the word. Kailangan. Amen? Tapos pangatlo, future sins. Signan po natin ito. Ang sabi ho dito,
1 John 2:1, My little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Praise God. Meron siyang provision para dito. Meron tayong, sabi dito ng Bible, advocate with the Father. Tagapagtanggol sa Ama na magsasabi, ito ang gagawin ni Kristo. Sabi ni Kristo, I already paid for your sins, past, present, future, paid in full. Binayaran niya. Siyempre, ang kailangan mo lang gawin dito, recognize yung iyong kasalanan at i-apply ang blood ni Jesus for cleansing. Akala kasi ng iba, wala na tayo gagawin dito. No, you just have to recognize you committed sin and thank God for blessing you sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kasalanan mo. At siya mismo nagsabi sa atin, He will remember our sins no more. Why? Every time kasi, pag lumalapit tayo sa Kanya, nirecognize natin yon. Ang nakikita ng Lord is the blood of Jesus na nagbayad sa iyong kasalanan. Amen? Again, today, bigyan ko pa kayo ng good news. Are you ready for the good news? When you receive the Lord Jesus Christ into your heart, may sinasabi ang Biblia. Natapos tayo dito, sabi natin kanina, no condemnation. Hallelujah. Praise God. Wala ka ng hatol. Amen. Pagkatapos, pinag-usapan natin ang ating mga kasalanan. Paano kung nagkasala tayo? Don't worry. Through Jesus, you're forgiven. Amen. The blood washes your sins. Kaya may sinabi, and Lord, I will remember your sins no more. Another good news na ibibigay ko sa iyo ngayon, patungkol din po ito doon sa pinoproblema mo. Basahin natin ang Romans 8:2, For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Yun daw, ano sabi dito? Law of the Spirit of life in Christ Jesus. Amen? Ano ginawa? Pinalaya ako sa law of sin at law of death. Meaning, nung maborn again ka, para hindi ka na mahirapan, nung maborn again ka, malaya ka na sa sin. Nung tinanggap mo si Kristo, pinalaya ka niya sa sin, saka sa death. Noong simpleng ginawa mo, Lord, come into my life, hindi ka sumama sa religion. Pinapasok mo si Kristo, kaya nga relasyon ito. When you allow Jesus to come into your life, that day, ano sabi ng Bible, pinalaya ka niya sa kasalanan at pinalaya ka niya sa kamatayan. Kung lalagyan ko ito ng equation at tinuro ko na ito noon, ganito lalabas ito. Law of the Spirit of life in Christ Jesus, pagiging born again, ano nangyari? Binigyan ka ng kalayaan sa law of sin and law of death. I would like to make that clear today. Kung tatanungin mo ako ngayon, Pastor, teka muna, ano ba yung law of the Spirit of life in Christ Jesus? Ito po yung binabanggit ko sa inyo nung araw na pagkat tinanggap mo si Kristo, nadinig mo yung mabuting balita, yung Holy Spirit nandoon, yung Spirit of life nandoon, yung binibigay, kaya ka nagkaroon ng kaunawaan, naintindihan mo, at pinapasok mo si Kristo, yun yung law of life. You accepted the Lord Jesus into your life. The Spirit of God was moving into your life. At ang resulta nun, naging malaya ka sa law of sin, pangalawa, law of death. O, pag-usapan natin itong law of sin, at tinatanong mo siguro, kunyari magtatanong ka, teka muna, ano ba sinasabi ng Biblia tungkol sa law of sin? Ano ba itinuturo ng Biblia tungkol sa law of sin? Because pag hindi mo ito naintindihan, magiging alipin ka, magiging problema mo ito, pero salamat na nga, nagpapasimula ito sa pagiging born again. Nung tinanggap mo si Kristo, ito ang law of sin. Let me share with you, let me elaborate sa inyo. Number 1, sin enslave. Ang kasalanan ay umaalipin. Take note, umaalipin niya. Kaya pala hindi ka makatanggi, hindi mo maiwasan yung uri ng kasalanan. Kaya pala ang isang remedyo doon, tanggapin mo si Kristo, ma-born again ka. Pag na-born again ka, isang bagay na matitiyak ko sa iyo, papalayain ka niya sa kasalanan. Tingnan natin Romans 6:6. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Maliwanag ang sinasabi ng Bible. Ikaw ay magiging alipin ng kasalanan. Una, may mga iba patong bagay, pero saka natin yung tatalakayin. Pag-usapan lang natin, ang kasalanan, umaalipin. Ano man nagawa mong kasalanan, hindi mo napansin. Ano man ginagawa mong bisyo, hindi mo napansin, hindi ka makawala. Pero kung talagang born again ka, makakawala ka dyan by the help of God. Kasi pinangako niya yan.
Kung ipinangako yan ng tao, pwedeng hindi matupad, pero ipinangako ng Diyos. So meaning God is telling you ngayon, pinapalaya kita, malaya ka na sa kasalanan. Malaya ka na sa pag-inom, malaya ka na sa paninigarilyo, malaya ka na sa anumang mga bisyo na meron ka, anumang uri ng kasalanan na tinatawag ka, kung talagang born again ka, binibigay niya to. Hinahamon kita ngayon, kung talagang tinanggap mo si Kristo, you can ask God and He will give you power to do this. Una, ang kasalanan, umaalipin. Pangalawa, hindi lamang umaalipin ang kasalanan ay naghahari at naghahari-harian. Take note. Sabi dito sa Romans 6 verse 12, therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lust. Naghaharian. Once pinagbigyan mo yan, at hindi mo yan, sabihin natin, sinaway, at talagang yan ay hindi mo pinapalayas sa buhay mo, na kahit born again ka, pero pag born again ka, ito isang karapatan, magiging malaya ka sa Kanya at hindi siya pwedeng maghari sa iyo. Kaya lang pagka ito'y binalik mo ang paghahari niya sa buhay mo, doon ka magkakaroon ng problema. Pero let me tell you, ang kasalanan talaga naghahari. Amen? To the point, hindi ka makakatanggi. Kaya nga lamang, nung tumanggap ka kay Kristo, binigyan ka niya ng kalayaan at wala nang kapangyarihan na kasalanan sa iyo. If you can accept that, if you can believe that, God bless you. Pangatlo, tungkol sa kasalanan. Ang kasalanan ay nagdadala sa kamatayan. This is what the Bible declared, Romans 6:16. Do you not know that to whom you present yourselves, slaves to obey, you are that one slaves whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness. Ang talagang kadudulutan at pagdadalan sa iyo ng kasalanan ay kamatayan. And the Bible clearly ay nagde-declare tungkol nito. Kaya nga tayo noon, nung wala pa kay Kristo, lahat tayo ay patay spiritual at lahat tayo ay merong pupuntahan. Pero salamat na lang, when you accepted the Lord, you received the Lord into your heart, hindi ka na pwedeng dalhin yan sa kamatayan. Physical na kamatayan, dahil kasi normal lahat ng tao mamatay, pero yung kamatayang, pangalawang kamatayan, wala na sa iyo. Kaya nga sabi natin kanina, wala ka ng condemnation. And praise God, because ang ganda-ganda ng ginawa ng Lord, simple lang ang pinapagawa niya sa iyo, ino-offer niya kanyang salvation sa iyo, and it's free, walang bayad, libre, for by grace you will be saved. Pag tinanggap mo yon, wow, wala ka na sa kamatayan na binabanggit na itong lesson natin ngayon. Last but not the least, let me bring you kung ano ang ginagawa o ano yung law of sin. Ito ay kailangan mong pag-aralang mabuti, tignan, at I hope na ikaw ay makukumbinsi today. Sin brings sickness. Ang kasalanan ay nagdadala sa karamdaman. Ang kasalanan ay nagdudulot ng karamdaman. Kaya nga sa Psalms 107 verse 17, sabi dito, mangmang fools because of your transgression, and because of their iniquities, mga kasalanan, were afflicted. Dahil sa kasalanan, kaya ka may karamdaman. Dahil sa kasalanan, kaya ka nanghihina. Dahil sa kasalanan, kaya ka maraming karamdaman. Salamat sa Diyos. Pagka isang tao tumanggap kay Kristo, you allow Jesus to come into your life. Ang tawag po natin doon, pag pinapasok ko si Kristo, yung binabanggit natin kanina, the law of the Spirit of life. Meaning, nag-o-offer siya ng life. Kaya nga, John 10:10, I came to give you life and have it more abundantly. Kaya tawag natin the law of the Spirit of life. Patay yung iyong spirit, kaya nga Holy Spirit ang kumikilos. At pag pinapasok mo siya, the Holy Spirit will quicken your spirit. Ito'y mabubuhay. Amen? At ang magiging isang resulta nito, other than ikaw ay binuhay, patay ang spirit mo, binuhay, tinanggap mo si Kristo. Ang sabi natin kanina, pinag-aaralan natin patungkol sa kasalanan, ikaw ay malaya sa law of sin. Meaning, kung pinalaya ka na sa law of sin, take note of this, hindi ka na, you are no longer slaves of sin. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, clear? So kung iwan ito sa iyo ngayon, at kung may kasalanan naghahari sa iyo, kung may kasalanan umaalipin sa iyo, you have to say no. Amen? Tumayo ka doon sa katayuan na kinalalagyan mo kay Kristo dahil sabi ni Kristo, pinalaya na kita. And you tell God, Lord, sabi mo sa akin, pag tinanggap kita, malaya na ako dito. Amen? Stand on your ground. Malaya ka na. Pangalawa,
Sin no longer reigns over us. Hindi na naghahari ang kasalanan sa iyo. Amen? Noon, di ka pwedeng humindi. Today, you can say no. Noon, wala kang choice. You have to obey. Today, you can say no sa kasalanan na gustong umalipin sa iyo, na gustong maghari sa iyo. Pangatlo, sin no longer has any right to lead us to death. Wala na siyang karapatan, ang kasalanan wala na karapatan para dalhin tayo sa kamatayan. Hallelujah. And I thank God for that. Meaning, hindi ka talaga pwedeng, pag-usapan natin kamatayan, hindi ka pwedeng basta mamatay anytime because today, under ka, control ka ng God. Pang-apat, kauliulian, sin no longer has any right to give you sickness, to give us sickness. This is the reason why binabanggit sa James, draw near to God and He will draw near to you. Resist the devil and he will flee from you. One lesson na tinuro natin na nakaraan, ating palang dapat na i-rebuke, dapat pala nating i-resist. Whatever na parabagang may gustong dumating sa iyo na hindi maganda, lalo na karamdaman, madalas kasi yun ating nagiging problema. Nagising ka nangihina, nagising ka masakit ang ulo mo, natanggap mo, hindi mo nakalimutan mo na ikaw ay anak ng Diyos. Nakalimutan mong binigyan ka ng power ng God. Nakalimutan mong binigyan ka ng authority ng God. And so please resist. Kaya ako ito tinuturo sa inyo para makita mo na simple yung ginawa mo, naging born again ka lang, tinanggap mo si Kristo, ang dami palang kasamang blessing na mga yon. Ulitin ko, salvation is free. Amen? Kaya nga mamaya at the end ng ating program, iimbitahan kita, nakikinig ka ngayon, ulitin ko, hindi ito religion. Gusto kong sabihin sa iyo, ito ay relasyon. You just have to receive Jesus. Kung ano man ang religion mo, you remain with it. Ang pinaka-importante today, meron kang relasyon kay Kristo. He came to give you life, to offer you life. At pag tinanggap mo siya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, free and salvation. Let me give you another good news. Although hindi ko ipapaliwanag ang ilang bagay dito. Pero in line doon sa pinag-uusapan natin, kasi kanina kasalanan, kamag-alala, because past, present, future na kasalanan mo, pinatawad na. At hindi na muling mamatay si Christ para doon. So, yung kanyang ginawang kamatayan is enough to forgive all your sins. Bigyan pa kita ng good news. Dahil kasi ikaw ngayon na kay Kristo. Kanina na kay Kristo tayo, sinabi natin, ano nangyari? No condemnation. Today, dahil na kay Kristo ka, let me share with you the good news. Since you are in Christ Jesus, the Bible declared you're victorious. Wow! Good news talaga to, mga kapatid. Amen? Let me read to you 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Lord, thank you ha. Through you, victorious kami na mga mananampalataya. Basahin mo to slowly at i-personalize mo. Dahan-dahanin mo. Pwede mo sabihin ganito, Lord, I thank you for giving me the victory through your Son, Jesus Christ. Ulitin mo ulit. Lord, salamat. Binigyan mo ako ng victory sa pamagitan ng iyong anak. Notice this verse. The victory is given, or let me use the term gift of God, according to that verse na binasa natin. In short, ito ay bigay, ito ay kaloob, ito ay binibigay ng Lord pagka ikaw ay naki Kristo, at yaman din lang tatanggapin mo si Kristo, o tinanggap mo na si Kristo, ito ay kaloob, ito ay regalo. Kung meron man tayong huwag kalilimutan today, ang tagumpay, dahil kasi araw-araw tayong nakikibaka, araw-araw tayong may mga pagsubok, araw-araw tayong may mga nakakaharap ng mga tao, may mga sitwasyong dumarating sa buhay mo, ito huwag mo kakalimutan. Ang tagumpay ay kaloob, ang tagumpay ay bigay, ang tagumpay ay regalo. Hallelujah! Amen? Kung ito'y kaloob, ano dapat kong gawin? Take note. Kung ito'y kaloob, ano dapat kong gawin? 1, tanggapin mo to. Kaloob yan eh. Binibigay ng libre. Pangalawa, pagka natanggap mo na, gamitin. Are you listening? I just have to receive it and I just have to use it. Take note. Ano, Pastor, ulit sinabi mo, tanggapin at
gamitin. Tanong natin, ano ba talaga ang regalo? What is a gift? If you may ask. Amen? Gift is something freely given to you. Ito ay isang bagay na ibinigay na libre. Ulitin ko, libre. Kapatid, kaya kanina sinabi ko, title natin, Salvation is Free. Amen. Ngayon naman, gusto ko sabihin sa iyo, dahil kasi nakikibaka tayo, nabubuhay ka dito sa mundo, marami kang hinaharap, let me also announce to you, hindi lamang salvation free, victory also is free. Wow! Praise God! Dapat, ang magiging response mo ngayon, dito, paano ba, ano ba naging response mo nung malaman mo salvation free? You just have receive it. Tama? Tinanggap mo lang? Nagduda ka ba? Well, nung umpisa nagdududa ka, pero salamat na lang may salita ang Diyos, nilinaw niya sa atin na wala kang dapat pagdudaan dahil kasi pag sinabi ng Diyos, totoo yun. And so right now, iba sa inyo, matagal ng mananampalataya. At ano napatunayan nyo? Salvation was free. Noon, di ba? Pati ngayon, free. At ikaw na nakikinig sa akin ngayon, kung gusto mong tanongin, paano ba ikaw mapapalapit kay God? Unahin mo muna yung pagtanggap sa Kanya. It's free. Amen? At pagka nagpapatuloy ka sa pamuhay ngayon, eto ngayon nasasabihin ko, salvation is, victory is a gift. It is something freely given to you. So, ang response mo dapat dito, take note ang response, ha? 1, receive it. Tanggapin mo. Siyempre, nakasalalay ito kung tatanggapin mo. Kung ayaw mo tanggapin, wala akong magagawa doon. Kaya nga lang gusto kong sabihin sa iyo, ito ay binigay ng Diyos, pinagkaloob ng Diyos, gusto ng Diyos, tanggapin mo. At ako, ginawa ko ito, 1973, tinanggap ko si Lord. Tinanggap ito ng marami nating mga kasamahan, maybe your wife, your husband na nandiyan dyan, maybe ng anak mo. At gusto kong sabihin sa iyo, hindi religion ang ginawa nila. Hindi sila nagpalit ng religion. Nakataon lang na ngayon kami nagkakasama-sama, nananambahan, pero it has nothing to do with religion. It's something given by God, free. Nagsasama-sama lang kami. At ngayon, pag tinanggap mo to, nasa iyo to, ulitin ko, di ka namin pipilitin, nasa iyo to. Pero meron dulot itong mabuti sa buhay na to. Pagkatapos mong tanggapin ang victory na sinasabi ng Lord, it's free, it's a gift. Ang gagawin ko ngayon, use it. Gamitin mo to. At sa paggamit nito, may mga bagay tayong dapat matutunan. Siyempre, do it His way. Hindi mo gagawin your way. And praise God, may paraan ng Lord para mamuhay dito sa lupa. At doon ngayon natin natututunan. And huwag ka mag-alala, because lahat ng kailangan mo, binigay na ni God. Hindi ko lang yun ituturo ngayon. At sa mga darating na araw, kung gusto mo pa itong matutunan, there are so many lessons that we can teach. Kaya lang gusto ko mag-focus lang dito ngayon, ang victory ay kaloob. That's the title na itong panghuling bagay na ito. Let me show it to you. Victory is a gift. Ito ay regalo na dapat mong tanggapin pagkatapos gamitin. Kaya ko ito binabanggit. What is the reason ba't ko ito binabanggit sa iyo ngayon? Para ipaalam sa iyo, ikaw, ako, magtatagumpay, magwawagi sa buhay na ito. Amen? I'm prophesying sa iyo na pagka ito'y tinanggap mo, naniwala ka dito, kapatid, kaibigan, sino ka man na nakikinig ngayon, ang tagumpay, kung tatanggapin mo, magwawagi ka, magtatagumpay ka, araw-araw na iyong buhay. Pag tinanggap mo si Lord, simple yun, pareho lang ito ng pagtanggap kay Kristo, ganon din ang gawin mo, tanggapin mo itong kaloob niya ng pagtatagumpay. And I really believe that God will bless you. And don't worry, susundan ko itong lesson na ito sa mga darating na araw, paano mo gagamitin yung tagumpay. Parang binigyan ka niya ng faith, paano mo ito gagamitin? Binigyan ka niya ng authority, paano mo ito gagamitin? Binigyan ka niya ng power, paano mo ito gagamitin? Si Moises binigyan ng tungkod, sabi ng God, gamitin mo ito, diyan ka makakakita ng himala at gagawa ka ng himala sa harapan ng mga Israelita. So anything that God has given you, meron siyang reason kung saan niya gustong gamitin mo. Pero today, let me just inform you, ang salvation, kaligtasan, libre. Amen. At nais ko ipaalam sa iyo, na pagka pinapasok mo si Kristo, tinanggap mo si Kristo. Today, I'm doing that invitation to you right now. Pag pinapasok mo si Kristo sa buhay mo, maganda idudulot nito sa iyo. And can I just ask right now, let me use this opportunity right now, na lahat kayo na nakikinig, pwede bang tumayo kayo wherever you are? Hallelujah.
Gusto kong gamitin itong pagkakataong ito para imbitahan kayo. Lalo na ikaw na nakikinig sa akin. Kanina, nag-umpisa tayo. Kung gusto mong tanggapin si Kristo sa iyong buhay, this is the best time. Amen? Pag pinapasok nyo siya sa inyong buhay, alinsunod sa binasa natin kanina, pinag-aralan. Romans 8, verse 1. Pag pinapasok mo siya, no more condemnation. Wala ka ng sumpa, wala ka ng hatol. Kung may sumpa ka man, wala na. Kung may hatol ka man, wala na. Kung may parusa man na uukol sa iyo, wala na. At kasama nito, bonus, palalayain ka niya saan? Sa power of sin na naghahari, umaalipin, na nagdadala sa kamatayan, na nagdadala ng karamdaman sa iyo. Let's pray. Manalangin tayo. At pwede ba natin itaas ang ating kamay? If you would like to accept the Lord Jesus, I'm inviting you right now. Habang nakataas ang ating kamay, manalangin tayo ng ganito. Panginoon Diyos na nasa langit, salamat po ng marami sa kaligtasang ipinagkaloob mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Akin pong ipinapahayag na ako ay makasalanan dahil kay Adan. At ako ay magiging matuwid dahil naman kay Kristo. Akin pong kinikilala na si Kristo Jesus, ang iyong anak, ang kaisa-isa mong anak, na namatay sa krus, 2,000 taon na nakakaraan, ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Akin po siyang pinaniniwalaan, akin po siyang kinikilala, at ngayon, pinapapasok ko siya sa aking puso bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Lord Jesus, Panginoong Jesus, salamat po na iyong binayaran ang aking kasalanan, past, present, and future. Salamat din po na ngayon ang lahat ng sumpa, pinalaya mo ako. Salamat din po dahil pinutol mo ang lahat kong mamanahin mula sa aking ama at kanyang ninuno at sa aking ina at kanyang ninuno. At ngayon, pinapapasok po kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Mula po ngayon, pagharian mo ako. Pangunahan mo ako. At salamat sa pangako mo, ang sino mang nasa iyo, binago mong tunay. In Jesus' name, I pray. Amen. Manatili ka nakapikit, kapatid. Kung tinanggap mo si Kristo, pinapasok mo siya, I welcome you to the family of God. Welcome. Again, ulitin ko, hindi religion to ha. Mula sa araw na to, pangako niya to, John 1:12. Binibigyan kanyang karapatang maging anak ng Diyos. Kung iyon namang nanaisin, paalam mo sa iyong mga kamag-anak na nandiyan dyan para ma-welcome kanila at kung may pagkakataon kayo mag-celebrate kayo because today is your spiritual birthday sa langit. Pero bago tayo mag-celebrate, let me pray for you right now. Panginoon namin Diyos, salamat sa mga lalaki, mga babae na kinilala ka bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang buhay. It's my prayer, Father God, na mula sa araw na to, patunayan mo yung mga katotohanan, yung mga pangako mo na sinabi mo kanina. Wala nang sumpa, wala na, Father God, na hatol, wala nang parusa. And Father God, today, I bless them. It's my prayer that you let your Spirit move into their lives. At kung sino man, Lord, ang tumanggap sa iyo na may karamdaman, my prayer, let them be healed in the name of Jesus. Sino man, Father God, ang malungkot, sino man, Father God, ang anuman ang dinaramdam sa katawan lupa nila ngayon, o sa kanilang buhay ngayon, my prayer, Father God, bless them. Release your mighty anointing sa kanilang life para maranasan nila na totoong ikaw ay Diyos na nagpapala, Diyos na nagmamahal, at Diyos na totoo sa iyong mga pangako. And thank you, Lord, for blessing them. And Father God, lahat, Lord, na nakikinig ngayon, nagpe-pray ako para sa kanila. Today is a very wonderful day na alam ko, Father God, tiniyak mo sa aming lahat na talagang wala na kaming sumpa, wala na kaming hatol, wala nang parusa. And today, Father God, naniniwala po ako, your people, kung saan man sila nandoon, will keep on rejoicing, will keep on praising you, because your word are true. Father God, patuloy po ang prayer ko, nabigyan mo sila ng healthy body,
Patuloy ko po din sila pinagpipray, Lord. Hindi lamang sila healthy spiritually, kundi healthy din physically. Protect them, Lord, from COVID. Protect them, Father God, from any danger. And day and night, I pray that you send your angels around them to protect them. And Father God, salamat na marami for this wonderful day. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po, mga minamahal na kapatid sa Panginoon Diyos, magandang umaga sa inyong lahat. At katulad po, let me thank you sa inyong mga tithes and offering. Nakita po nyo kanina kung gusto nyo po magkaloob. Mababasa nyo mamaya kung saan kayo pwedeng magpadala. At salamat po sa umagang ito, sa pakikinig. Salamat din, because I really believe that we will continue to rejoice and be glad in it. Until next Sunday po, see all of you. Amen. God bless po. Amen. Pastor Efren, maraming salamat po sa word na nirelease niyo po sa amin. I declare po na we are good ground, na whatever man pong sinow ninyo na seed sa amin will bear much, much fruit. And before we end po mga kapatid, ayoko pong palipasin po itong buwan po ng Mayo na hindi po natin nakakantahan, hindi po natin nababate yung ating pong mga kapatid sa Panginoon na nagdiwang po ng kanilang kaarawan and even po ng kanilang anniversaries for the month of May. Kung paano po last month, nagbigay po tayo ng special mention for our beloved brothers and sisters in the Lord. This month po ng May, we would like po to give honor, to give special mention to them. Kaya nga po, here po sa screen ninyo, makikita nyo po sino-sino po ang mga nag-birthday and nag-celebrate po ng kanilang anniversaries. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday po mga ate, mga kuya, mga lolo, mga lola, mga tito, mga tita. I declare po na kahit po you have celebrated your birthday during this lockdown, during this quarantine, pero since the Lord is with you, you are a successful man, you are a successful woman. And because the Lord is with you, His healing, His favor, His grace, His goodness, and His mercy shall never leave you nor forsake you. Ayoko rin pong palagpasin ito pong worship na to na hindi po ako nag-release ng words sa lahat po ng nag-bring po ng kanilang tithes sa Jesus King of Kings. Ako po personally nagsisend po ako ng mga messages to anyone po na nagpapadala sa church natin. Kung meron po akong na-miss, patawad po. Baka po hindi po tayo friends sa Facebook. Pero po, I have a word po for you. Sabi po sa Malakay 3:10, bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house. And try me now in this. Si Lord po yung nagsasalita. Sabi niya, try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. I declare for anyone who sent their tithes to Jesus King of Kings and to anyone who will send their tithes, because when you do it, you acknowledge the Lord as your source. I declare that the windows of heaven will be open for you to the point that you will experience the super abundant blessing of our Father. Lord, I declare this word. It is done in Jesus' name. Amen. God bless po mga kapatid. Maraming salamat po na sinamahan niyo po ulit kami sa ating online Sunday worship. See you po next week and also po see you po within the week sa ating po mga Bible studies, discipleship, even po si Joshua. Yung Joshua po namin, hindi lang po para sa young people, it is open po for everyone who wants to join. Kung nagustuhan niyo po yung napanood niyo ngayon, I encourage po everyone to subscribe po sa ating YouTube channel and even po to share the good news, to share po yung word that we are receiving to our friends, to our loved ones. Let's share the word of God. And kagaya po nung kinanta po natin kanina, may His favor be upon you and your family for 1,000 generations. God bless po mga kapatid. We love you, we miss you, and we are hoping po na magkita-kita po tayo.
This is my song.